Ciao Raga! Musta Raga? Welcome sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Raga, itong mga nakalipas na buwan, marahil ay narinig mo na din ang usapin tungkol doon sa salaryo minimo na gustong i-implement dito sa Italia. Pero, dopo na magkaroon ng Dekreto Primo Maggio o Dekreto Lavoro, bakit naging salaryo justo na ang nangyari? Tuloy pa ba ang salaryo minimo o wala na iyan? Magkano na ngayon ang minimum salary ng mga colf e badante, yung mga nasa settore na lavoro domestico, after na magkaroon ng salaryo justo dito sa Italia? Alamin natin ang detalye Raga, dopo na sigla, partiamo! Nitong mga nakalipas na buwan ay gustong ipatupad dito sa Italia ng Centro Sinistra ay yung tinatawag na salaryo minimo. Na kung saan, halimbawa lang ha, kung sakali na ang naitakdang minimum salary o fixed salary ay 9 euros per hour, lahat ay ganon ang paga. Regardless kung ano ang nakasaad doon sa kasunduan sa CCNL, maging ang competency o qualifications ng mga workers. Gaya ng nabanggit kanina, halimbawa lang yan dahil ang salaryo minimo na gusto nilang ipatupad ay hindi naman naipatupad. Sa halip, ang naipatupad ay yung tinatawag na salaryo justo o fair wage o patas na sahod, na kung saan ay ini-establish ang tamang sweldo base sa CCNL na itinakda ng mga organisasyoni sindakali e datoriali na mayroong pinakamaraming kinatawan o representative sa buong bansa. Ang purpose ng salaryo justo ay upang masiguro na walang worker na ang sweldo na natatanggap ay mas mababa kaysa sa doon sa nakaset na amount base sa agreement. Sa usaping ito ay kasama din ang settore na lavoro domestico. At sa settore ng mga colf e badanti, ang kontrato di riferimento ay nananatiling under ng fidaldo at saka domina para sa side ng mga employer, ng mga datori di lavoro. Samantalang sa union side, sa side naman ng mga workers, ay ang PhilCams, Sigil, FISASCAT, CISIL, at saka yung UWIL 2 CS. Magkano na ba ang minimum wage ng colf ngayong 2026? Nakabase sa tipo ng kontrato at saka sa tipo ng livello. Ang isang colf na livello A, ang minimum salary per hour ay 6.51 euros. Sila, pagka livello A, yung trabaho nila ay under pa rin ng direct control or nakadepende pa rin masyado, nakaasa doon sa employer, doon sa amo. Sa lavoro domestico, yung livello A, yan ang pinakamababang livello. Para naman sa mga colf na mayroong sapat na autonomiya at saka kakayahan at hindi laging nakadepende sa amo, ang livello ay B. At ang minimum na sahod ay 7.01 euros per hour. Ang isang babysitter naman, kalimitan ang livello ay BS. Ang minimum ay 7.45 euros per hour. Nagkakaroon ng increase iyan na 0.84 euros per hour kapag ka ang binibabysit na bata ay hanggang 6 years old. Ang isa namang badante na asunto per ore, ang minimum ay 7.45 euros per hour kung ang inaalagaan niya ay autosufficiente. Ibig sabihin noon, hindi totally na alagain. Nataas yan sa 8.30 euros per hour
kapag ang inaalagaan ay nandoon sa kategorya na non-autosufficiente. Ibig sabihin naman ay yun talaga ay kailangang alagaan at hindi kaya yung sarili noong inaalagaan. Ang livelo ay nagiging CS. Kapag ka naman ang isang COLF ay regarded as esperta, tapos siya ay convivente o nakafisa sa amo, ang minimum na monthly salary ay 983.16 euros. Kapag ka naman ang isang babysitter ay nakafisa din sa amo, ang minimum na monthly salary ay 1,053.39 euros. At mayroong additional pa na 138.54 euros na allowance kapag ang bata na kanyang inaalagaan ay below 6 years old. Ang isang badante na convivente o nakafisa doon sa amo na ang inaalagaan niya ay non-autosufficiente, ang minimum monthly salary dapat ay 1,193.84 euros. Samantalang, kapag ka ang inaalagaan naman noong badante na nakafisa ay autosufficiente, ang minimum monthly salary naman ay 1,053.39 euros. Reminder, ang mga nasa laboro domestiko, ang tinutukoy mainly ay yung mga COLF with babysitter, sila ay entitled din na makatanggap ng tredicesima o 13th month pay. Maging ng ferie o vacation leave, entitled din. Maging ng TFR o liquidazione, o kaya naman yun din yung tinatawag na separation pay. Entitled din maging doon sa pagbabayad ng contributive at saka contributed doon sa Casa COLF na iyan ay kariko ng datore di lavoro o ng amo. Ang amo ang nagbabayad niyan. Siya ang nag-aayos niyan. Mayroon lang na certain percentage na share ang worker. Panoodin mo raga hanggang dulo ang video na ito dahil ipapakita natin doon ang tabela ng minimum salary ng mga COLF, badante, babysitter ngayong 2026 na siyang naging basehan din natin ng mga details na binanggit natin kanina. Ayun raga, sana naging malinaw sa iyo, nakapagbigay sa iyo ng information ang pinag-usapan natin sa video na ito. Sana ay ma-share mo sa iba para sila man ay maging aware din. Maraming salamat sa panonood mo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta mo. Once again, this is Chad and always remember, Chad will guide. Grazie raga. Alla prossima.